Hello guys, this is Sir Kiel. Ngayon pag-uusapan natin yung mga dokumentong kailangan yung ihanda sa pag-a-apply sa PFP. Yan, so sa una nating video, pinag-uusapan natin yung qualification sa pag-a-apply sa PFP. So kung napanood mo na yon, sa tingin mong ikaw ay qualified, mas kailangan mong tapusin itong video bago ka para maihanda mo ng maayos yung mga papeles mo. So unang-una dyan, yung document na ihahanda mo at gagawin mo ay yung application letter. So siguraduhin nyo dun sa pinakataas niya, naka-address to sa BFP Chief or Regional Director ng pag-a-applyan yung region doon sa lugar ninyo na PFP. Then pangalawa naman, yung sunod dyan ay yung personal data sheet, yung PDES na tinatawag. So kailangan ito ay computerized at huwag nyo kakalimutan lagi yung pirma dun sa likod kasi hindi magiging valid yun. At saka yung date, wag niyong kakalimutan yung date sa likod. Tapos, after nyo mapirmahan at saka malagyan ng date, ay ipapanotary nyo to. Kailangan naka-notarize yung inyong personal data sheet. At sa likod nyon, kinakailangan meron kang picture. So, may picture ka doon na ididikit na kamukha mo dapat, hindi ka dapat masyadong bata. Sunod dyan, yung authenticated copy ng TOR ninyo. Pag sinabing authenticated copy, ito yung CTC or Certified True Copy ng inyong document na pinapasa. So sa TOR nyo, pwede nyo siyang ipa-xerox ng 3 piraso, tapos balik kayo sa dati nyong school, tapos tatatakan nila yon na nagsasabi na ito ay totoong kopya na nanggaling dun sa pinaka-original. So may bayad nga lang yon, maganda kayo ng siguro mga 150, 200 isang piraso, ay 3 piraso na pala yon, ganun siya. So maganda lang kayo ng ganung pera. Tapos yung diploma ninyo. So, yung sa TOR nyo pala, kailangan makapag-request na kayo. Kung wala pa kayong kopya, mag-request na kayo ngayon ng mas maaga. Kasi kapag minsan, hindi agad nare-release yung TOR kinabukasan or sa susunod na linggo. Minsan inaabot to ng buwan, ng isa't kalahating buwan. So, kailangan kapag nag-request ka mas maaga or ngayong araw na mismo, para makuha mo na siya o hindi ka magahol, hindi ka ma-stress sa paghahanda mo sa pag-a-apply sa PFP, di ba? Tapos yung diploma ninyo, make it sure i-xerox yun din siya, tapos tatatakan din nila yon. Tapos nakalagay doon ay certified true copy. Sunod natin dyan yung authenticated ng inyong civil service eligibility or PRC board rating. So yun, papatatakan nyo rin yun doon sa PRC, sa CSC. Tapos, yung ID ninyo, pa-xerox nyo, tapos pa-CTC nyo rin doon sa PRC and CSC. Ano siya. So ano pa? Yung mga clearance, katulad ng barangay clearance, kukuha kayo niyan, punta kayo sa barangay nyo. Tapos, pagtapos nyo sa barangay clearance, kukuha naman kayo ng police clearance. After nyo ng police clearance, ay pupunta naman kayo sa munisipyo, kukuha naman kayo ng MTC, RTC clearance, para makakuha kayo ng mayor's clearance. Ganun siya. So may mga bayad nga lang yung mga yon. Maliliit, pero pag pinagsama-sama mo, medyo may kamahalan din. Next, sunod natin ay yung birth certificate na galing sa PSA. Ganun siya. So meron ng online ngayon, i-deliver na lang sa bahay nyo. So mas maganda makapag-request na kayo, magkaroon kayo ng original copy talaga ng birth certificate nyo. Hindi po pwedeng Xerox kasi minsan lagi yung chine-check nila at pinapapasa nila yung pinaka-original. Next natin ay kung ikaw ay kasal o mayroong asawa. So make it sure ay nakalagay doon yung marriage certificate doon sa requirements nyo. Ano siya. Kung wala naman kayong ilalagay doon. Then, ano pa ba yung mga kailangan nating tandaan o kailangan ihanda? Kailangan nyo ihanda yung 2x2 picture. So, siguraduhin nyo kapag nag-print kayo ng picture, damihan nyo na. Iba't ibang sizes, 2x2, 1.5. Yung lagi yung kinukuha, 2x2, 1.5. Doon sa mga document na minsan hihingan kanila kapag hindi mukha-mukha o kapag kaburado na yung mukha mo doon sa document. O kapag hindi nila ma-identify na ikaw to, minsan hihingan ka nila ng kopya. So make it sure yung pinirint out mo na 2x2 picture o 1.5 picture eh kamukhang kamukha mo o latest picture mo yun. Then ano pa bang dapat natin tandaan?
So, tandaan nyo na yung yung mga documents na inaasikaso nyo, kailangan lahat ito ay totoo at nakapangalan ito sa inyo. Kasi kapag nakitaan nila ng kahit konting mali lang doon, maaari kayong hindi makapag-proceed sa susunod na step. So, kung may kulang man kayo, ang i-update naman kayo ng na mga personal doon na mag-comply kayo this week, kailangan maasikaso mo agad yun, tapos makapag-comply ka, makabalik ka kagad sa kanila, ito po yung kulang ko. Tapos kukunin nila yon bago sila ulit mag-proceed sa next stage. Magpo-post sila ng bago na ito yung mga nakapasa, naka-complete na mga requirements. Yun siya. So kung may iba pa kayong katanungan, comment nyo lang dyan sa baba. At huwag nyo kalimutan mag-like and share. So thank you guys.